Mga kasama, makakapanayan po natin ang suspect sa nangyaring hacking incident dito sa bahagi ng Barangay Ladya sa Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte. Isa pong babae, mga kasama, no, na kung saan nakakalungkot yung insidente dahil ang biktima kanya rin pong kinakasama. Sa makatwido, mga kasama, ito pong suspect nito, ito po yung asawa ng nasabing biktima. Kinilalawan natin na si alias Ana. Magandang gabi sa iyo, Ma'am Ana. Nasa DXMY ka. Maaari bang pakikwento kung ano yung nangyari at humantong dito sa sinasabing pagtataga? Ano ba yung punot dulo ng pangyayari? Magandang gabi po sa lahat. Nung May 5, nagulat na lang po ako, bigla ako kinausap nung kinakasama ko. Sabi Hmm. niya sa akin, halika nga, may sasabihin ako sa'yo, may pag-usapan tayo. Tapos yun po, pumunta po ako sa kanya. Nilapitan ko siya, sabi ko, ano yun? Sabi niya, parang hindi ako, parang hindi ako kontento sa'yo sa binibigay mo, ano ba? Pagtatalik ganyan, parang hindi ako nabubusog. Hmm. Tapos sabi ko, ha, bakit? Binibigay ko naman, sabi ko, yung gusto mo. Hmm. And sabi niya sa akin, gusto ko mag-asawa ulit. Sabi ko, ang akala ko kasi, ang buong akala ko, siya yung magdodori sa asawa niya. Sabi ko, sige, payag ako magduwaya. Basta sabi ko, sa'yo yung pera. Sabi niya, hindi. Kailangan maibigay mo yung 50K na pangdori ko sa gusto kong asawahin. Mhm. Tapos sabi ko, if ever na hindi ko maibigay yung 50K, sabi niya, sa one week na yun, papatayin kita pag hindi mo nabigay yung 50K. Hmm. Kasi nga sabi niya, hindi mo ako mapapaligaya, ganun. Hmm. Bali, ano yung naging reaksyon mo na sinabi niya na after 1 week na hindi mo mabibigay yung 50K na gagamitin yung pangdori para sa kanyang pangangasawa ulit? Ano yung naging reaksyon mo? Yun nga po, nagulat. Pero ang buong akala ko, parang biro niya lang yun. Hmm. Kaso, nung kinagabihan, nung May 6, gabi na yun. Tapos tinanong niya ako ulit, sabi niya, naalala mo pa ba yung kwento ko sa'yo nung isang araw? Sabi ko, ano yun? Hmm. Sabi niya, yung gusto kong mag-asawa ulit. Sabi ko, payag man ako magduwaya. Basta sabi ko, kung gusto mo, ako magdori sa'yo, payagan mo ako mag-abroad. Kahit ilang babae, sabi ko, pwede ka mag-asawa. Pero Hmm. sabi ko, hindi ako makikipag-iwalay. Hmm. Magkuhan ako talaga, magduwaya ako. Sabi niya, hindi, sabi niya. Kung hindi mo maibigay sa akin ng isang linggo na yun, papatayin kita. Sabi ko, ang buong akala ko, kuhan lang yun. Kumbaga, biro mo lang yun sa akin. Sabi niya, hindi. Hmm. Mag-isip-isip ka na. Then Hmm. yung May 7, tapos inulit na naman yun. Tinanong niya naman ako, sabi niya, papalapit na papalapit yung 1 week. Sabi ko, akala ko naman, sabi ko, hindi totoo yung sinasabi mo, papatayin mo ako. Sabi ko ganyan. Hmm. Then, kaninang gabi, nung May 8, tinanong niya ako, sabi niya, Kagabi yan, kagabi. kagabi po. Hmm. Tapos sabi niya sa akin, anong ulamin natin, ganyan. Parang okay pa siya, sabi ko, kahit ano, magbili ka na doon. Pagdating niya sa bahay, nabili niya ng ulam, pumunta pa siya ng Simway. Sabi ko, saan ka magpunta? Sabi niya, mag-Simway ako. Pinadala ko yung butane. Sabi ko, dalhin mo tong butane na to kasi sabi ko, wala na tayong gas. Hmm. Tapos, umuwi siya ng mga bandang 8. Hmm. 8 po yung pag-uwi niya. Nung pag-uwi niya ng po mismo na yon, siguro nag-CR ako, mga 8:30. Hmm. Nag-CR po ako. Kasama ko yung dalawa kong anak. May anak kayo? Apo. Hindi, yung anak ko lang po, sir. Anak ko yun sa Asawa ko. dating asawa mo? Apo. Okay, sige. Stepfather lang niyo po yung Yung... kinakasama ko. Okay, sige. Tapos nung nag-CR na kami tatlo ng mga anak ko, pagpasok namin ulit sa bahay, kumbaga nag-start na kami matulog. Hmm. Tapos yung kinausap niya naman, sabi niya papalapit ng papalapit. Ibig sabihin, yung pa rin yung Oo, parang yung pa rin yung hinahanap niya sa'yo, yung sabi pangako. sabi ko, wag na natin yung pag-usapan kasi at least sabi ko, binibigay ko naman yung gusto mo. Kahit sabi ko, sinasabi mo nga hindi ka makontento sa akin. Ibig sabihin, yung pati yung sa ginagawa ng mag-asawa, ibinibigay mo sa kanya. Opo. Pati yung mga lahat ng mga Opo, gusto niyo, responsibilidad ko. Opo. binibigay mo. Opo. Okay, and then? Tapos yun nga po, nung 9:30 na po. Kagabi yan, kagabi. Opo, Okay. kagabi. 9:30. Nag-CR po kami ulit ng anak ko. Pero yung anak ko na babae, naiwan dun sa kwarto. Yung ba yung bunso? Yung panganay ko po. Panganay siya. Oo. Ilang taon yun siya? Mga 5.
5 years old? Mm-mm. Okay, sige. Tapos yun na nga po. Naiwan sila dalawa dun. Mm-mm. Then, mga siguro 2 minutes na doon ako sa CR. Mm. Pagkabalik ko ng kwarto namin, bigla siyang gumalaw. Yung Yung kinakasama ko, parang nandun siya sa tabi ng anak ko. Tapos nung maramdaman niya na inhatak ko na yung pinto, papasok ako, bigla siya tumagilid. Tapos yun, nag-start na, pero naghinala na ako, sir. Naghinala na ako sa parang may nangyari. Tapos yun, humiga na ako, parang sabi ko, wala lang ito, gano'n. Tapos no, niyakap ko siya, syempre, Sinong niyakap mo? yung asawa ko po. Asawa mo, okay. Niyakap ko na siya, then may nangyari, after may